Ito na yung interchange. Ito yung kabilang pile cap dito sa kaliwa at ito naman dito sa kanan. Mayroon ng pier na nakatirik dyan sa may bandang gitna. Makikita naman natin na pouring na rin. At ang pino-progress na lang ngayon yung pier head mismo na ilalagay dyan sa taas. So dahil tinanggal na nila yung mga support, yung mga hagdan, di ko alam kung yung fabricated na yung ilalagay nilang head dyan. Kasi kung maggagawa sila ng platform, tsaka magre-rebar sila ng pier head, sana hindi nila tinanggal yung mga suporta dyan. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kasikap. Welcome sa panibago nating update. Ito po tayo sa may Pureza Street Corner, Ramon Magsaysay Boulevard. Kakaliwa po tayo dito patungo ng NLEX SLEX Connector Road Project kapag magbigay po sa inyo ng panibagong update ngayong hapon ito. So wag na po natin patagalin to. Tara, let's go! At nandito na tayo sa Ramon Magsaysay Boulevard East. Ito po yung Pureza Station ng LRT2. At nandito na tayo sa dulo mismo ng construction. Nilagyan na nila ng mga lupa yung gitna, no? Ito yung center island. At dito sa parting ito, nasiksik na yung mga suporta para sa forma ng pile cap foundation na ginawa nila dito. Pupuring nila yan. At dito naman mga kasikap, ito yung hanay ng mga steel box girders na nandito sa may gitna mismo. Madami-dami na sila dito. Ganon din sa mga pile cap dito na pangalawa, pangatlo, pangapat. Ganon din yung ginagawa nila. Ito yung itsura ng steel box girders. So ito na dugtong na nila, 3 dugtong hanggang doon. May mga bolt po yan bawat dugtungan. Ayan yung loob ng steel box. Kasya yung isang tao, no? At ganoon din dito sa pile cap foundation na nandito ngayon. Ito 3 tutol lang pala yung haba. Kumpara dun sa unibridge girders, bakal din naman yon. Sa 4 na putol sa bawat isang span. Ito yung steel box, 3 putol lang siya. Ayan, pinakadulo na to. Diyan isasampa yung, ito yung sinasampa sa mga pier head. 3 putol lang siya. Ito yung pile cap foundation, meron na siya mga naka-welding na steel bar. Diyan po sinasalpak o dinidikit yung steel matting para mapaikutan niya at lagyan ng forma. So ipo-pouring na din nila yan. At dito naman, ito yung last na ito yung pile cap foundation dito sa may interchange. At doon din sa kabila meron din. Ito yung napakalaking pile cap foundation. So hindi nila wineldingan ng steel bar at parang hindi na ata nila pouring. So tabayanan natin kung ano yung ano yung gagawin nila dyan. May rebar cage dyan at mga materialis nila ginagamit dito. So, dito tayo sa gilid, mainit. So, galing tayo doon at nakunan ko na ng update dyan sa may unahan patungo dito. Ito na yung interchange. Ito yung kabilang pile cap dito sa kaliwa at ito naman dito sa kanan. So, malalaking pundasyon yan kasi flyover to dati mula dun sa dulo dito sa dinadaanan ng mga sasakyan, yung flyover dati. So ito yung picture nun at ito yung service road dito sa kaliwa, yung dinadaanan ng mga motorsiklo patungo dun sa dulo.
Sa ngayon, ito na po yung latest na progress niya. Meron ng pier na nakatirik dyan sa may bandang gitna. Makikita naman natin na pouring na rin. At ang pino-progress na lang ngayon yung pier head mismo na ilalagay dyan sa taas. So dahil tinanggal na nila yung mga support, yung mga hagdan, di ko alam kung yung fabricated na yung ilalagay nilang head dyan. Kasi kung maggagawa sila ng platform, tsaka magre-rebar sila ng pier head, sana hindi nila tinanggal yung mga suporta dyan, yung mga scaffolding na kabilang nakasuporta. At wala din akong nakikitang mga steel beam na gagamitin nilang platform para sa paggawa ng pier head dyan sa pier na yan. Dahil na nga po nakaabang na yung viaduct na nandoon sa sa tawid. Yan yung galing sa Espanya patungo dito. At hindi pa siya makatawid-tawid patungo dito dahil ginagawa pa nga yung pier. Ayan, yung dalawa. At meron na rin dito sa kanan. So pier head na lang yung kulang. At bago nila isalpak na yung mga steel box girder na nandoon sa dulo, maging dito. Ayan, gagamitin yan dito yung mga steel box girders. So tatlo yung putol, para mabuo yung isang span. So tama nga siguro 1, 2, 3 hanggang dito na yon. At yung gagamitin nata nilang pier head dito, steel box portal beam na ata yung gagamitin nila kasi wala wala tayong makitang magbi-build sila ng pier head dito. So ayun na ata yung gagamitin, medyo maiksi doon na steel box portal. Tabayanan natin kung ano yung magiging gagawin nila dito. At maya mga kasikap, iikot ako dun sa kabila sa west naman. Titingnan natin yung hanay ng off-ramp kung ano na yung ginagawa dun. Bali, kunan ko po muna dito. Kaya patungo dun. Punta tayo dun sa unahan, titingnan din natin kung ano na yung progress dyan. So tara, let's go. So dito sa kabila, kung saan tatawid yung mga steel box girders patungo dito sa Santa Mesa Station, eto waiting na rin siya na magkaroon ng pier head. Kaso yun nga, talagang kutob ko dito na hindi nila mamanu-manuin yung paggawa ng pier head. Parang fabricated na yata yung gagawin. Isasalpak na lang dun mismo sa taas. Ayan yung footbridge na kadalasan natin pinipwestuhan sa unahan. At marami tayong mga kasikap na nag-aalala. Baka daw hindi magkasya yung mga container o yung mga malalaking sasakyan dito sa interchange sa baba. Pag nailagay na dun yung viaduct niya, mula dun sa west patungo dito sa east. So ayan, liwanagin ko lang po ulit sa inyo itong footbridge na yan, yung nanda dyan. Yan, makikita natin yung mga matataas na sasakyan. Kagaya na, kasing taas siguro ng container truck yan. Yan. Malaki pa yung distansya niya sa taas, bago tumama yung pinakabubong niya dun sa footbridge. Kagaya din dun, yung kasi laki siguro ng container truck yan. So hindi naman lang siya umabot dun sa dulo, malaki pa yung distance niya. At ganun din sa taas, makikita natin dun sa footbridge. Kahit siguro mataas na sasakyan, hindi tatama yung bubong niya doon sa viaduct ng LRT2. At ang diferensya niyan, dito sa may footbridge, yung viaduct ng LRT2, diretso lang. Hindi kagaya ng dito sa likuran natin na pa-curve. Ayan sa mismong dadaanan ng NXS Lex, pa-curve siya. So malaking distance pa yung makukuha nun. At 100% na hindi yan naaabot ito yung mga container yung nilalagay sa trailer truck. So ganyan lang siya kababa, makita naman natin yung kung susukatin natin. Ayan yung mga buses, yung matataas na bus. So hindi yan naaabot hindi 100% na hindi yan naaabot. Sukat na po ng mga engineers yan at hindi yan naaabot kahit mataas na container pa yung gagawin. Kasi dati nung flyover pa to dito, nakikita ko yung mga galing diyan sa kabila sa west, yung mga container na gustong pumunta dito sa east.
dyan sila nag-U-turn, no? Sa ilalim dati ng flyover. So hindi po yan aabot. Yan, tapos na po tayo dito. Diretso ako doon, mag-U-turn ako doon sa may dulo. At babalik ako dito sa west at doon na tayo mag-end ng ating vlog. So tara, let's go! Paliwanag ko lang na medyo malapit. Ito po yung footbridge niya. Yung sisimbolo doon sa NLEX, SLEX na dadaan sa ilalim ng LRT to. Ayan o, taas niyan. At hindi napaka-curve yung dulo niyan sa may ilalim ng LRT to. Kaya malaki pa yung makukuha clearance o distance doon sa may bandang gitna kasi pa-curve siya eh. Nandito na tayo sa may westbound ng Ramon Magsaysay Boulevard. Ito yung Altura Market sa gawing kanan po natin. So pakita ko lang dito mga kasikap. Ito yung dulong bahagi ng viaduct ng NLEX SLEX dito sa west. At patawid yan dito sa kabila sa LRT2. Pag nalagyan na nila ng pierhead. So dahil nga tinanggal nila yung mga hagdan dyan na nakasupport sa pierhead na yan, kaya hindi natin nakakalain na mamanu-manuhin nila yung paglagay ng pierhead. Dalawa lang yung nasa isip ko. Baka fabricated na yung pierhead na ilalagay nila dyan, isasaklob na lang. O baka yung steel box portal beam yung gagawin nilang pierhead dito, no? At saka sila maglalatag ngayon ng steel box girders naman. Ayan, yung mga naka-hilera dyan sa gitnang bahagi ng LRT to sa ilalim. Patungo na doon sa kabila. So, antabayanan natin mga kasikap kung ano yung mga mangyayari dyan. Ako din, nag-aabang ako kung ano yung mga latest progress nila dito. So, tingnan naman natin doon sa off-ramp. Tara, let's go! So, ayan mga kasikap, yung off-ramp. Yung viaduct niya, yung dulo-dulo. So, nagkaroon na rin pala sila dito ng pouring hanggang dito. At hanggang dito sa may bahay na to, yung kanto. So, pakita ko lang ulit. So, may pouring na sila hanggang dito sa may kanto, no? Ayan yung viaduct niya, makikita natin na parang manipis pero solid po yan dahil reinforced concrete slab yung ginamit yan. So, dito naman sa kabila, tungo doon. Nilalagyan na ulit nila ng mga forma yung ibang mga pile cap concrete foundation. So ito yung mga steel matting na nakasalansan dito. Pag na weldingan na nila yung mga sheet pile na yan na nakapaikot sa pile cap foundation, tsaka na nila lalapatan ng steel matting. Ngayon nun ay magiging finished product nun. So yung dalawa dito sa may interchange mismo, wala pa. At dito pa lang patungo dun sa dulo yung may mga steel matting na nakakabit at lalagyan nila ng forma. So dun sa dulo may mga forma na pero hindi pa napuporing. At ayan mga kasikap, dito na pa nagtatapos tong video na to. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa aking vlog. At kung willing po kayo na sumuporta sa akin, sana palike po ng video na ito at pa-subscribe na lang po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Angel, baby, angel.